Hello mga sir, ADB yung ating gagawin. ADB 150. Kumbaga ito nakikita nyo ay ganito na nung dinala sa atin ni sir. Sinakay sa sa lalamove. Pull out sa sa kasa ito mga sir. Kasi hindi nila ma-troubleshoot. Kaya mag-start. Kaya nakakalas na. Yung pisa nito nakakarton na. Sa labas Yan, dito sa labas yung kanyang mga pairings hanggang sa headlight. Ayan, kalas-kalas na. Kasi hindi na binalik. Diretso din na ni sir dito sa atin. Ayan, kung ay nakikita nyo sa unit ni sir na ADB, ganoon na siya dinala sa atin. Ayan, may bypass na. Ito, kahit hindi mo na ito i-bypass, pipihit ka lang ng preno dito sa kabila. Pinaka-importante ito, yung blue na may guhit na itim na may guhit na blue. Yan yung pinaka-trigger ng ating push start. Kaso di pa rin yata nagre-redondo. Yan mo. Yan, obserbahan ko naman, tumutunog naman yung fuel pump nya. May check engine ba to? Wala. May check engine? Walang check engine. Pero ayaw mag-start. Sa'yo, panel. Hey, panel niya. Okay, tutroubleshoot natin. Step by step ang gagawin natin dito mga sir. Dahil tumutulong naman yung fuel pump. At sabi nga ni sir, wala daw siyang check engine. Pero i-double check pa rin natin. Pag ganito kasi mga sir, may mga dapat i-check na dapat hindi mo muna kaagad winawalwal ng ganun-ganon. Para hindi dumami yung problema ng motor. Ito yung panel check natin kung mayroon siyang check engine na indicator doon sa sa panel nya. Para ma-troubleshoot natin. Galing kasa Honda. Ayan, wala naman siyang check engine mga sir. Yan, walang error. Issue lang nito, ayaw lang mag redondo. Kapag ganun kasi, andyan na yung i-check mo yung kill switch ng side stand. Patay mare, pati malubat yung battery. Tapos isusunod mo to. Yan. At kapag kaganoon pa rin, isusunod mo itong relay. Yan. Mayroon naman tayong pang test dyan para ma-troubleshoot natin. Tapos ito, i-check mo lang naman to. Dilinisan mo lang muna to. Yan ang unang-una mong gagawin. Ngayon, kung sakaling ganoon pa rin, pinaka-importante kasi dyan mga sir, pag nagpo-start ka, dapat narinig mo yung malaking relay. Dapat tumutunog yan. Kapag once tumutunog yan, ito yung pupuntirihin mo lang. Ngayon, na-check natin. Nakakuha naman yan. Pihitin mo yan. Yung relay hindi tumutunog. Yan. Hindi tumutunog. Ibig sabihin, maaaring may problema yung fuse box or yung fuse. Yan. Or itong relay. Matitest naman natin to kung may problema to. Meron naman tayong pang-test dyan. Okay, troubleshoot na. Bypass muna natin yung kanyang side stand switch. Isa rin kasi yan mga sir kung bakit hindi tumutunog yung relay. So, yun lang, ipapatirayin nyo mga sir. Huwag muna kayong lumaktaw. Huwag nyo muna bubuksan to. Dapat di pa binubuksan to eh. Saan na lang kayo magbubukas dyan kung na-final nyo na ang sira. Ito kasi hindi pa napapinal, binuksan na lahat-lahat hanggang sa dumami. Pull out sa kasa ito mga sir. Yan, ibabanggitin yan kasi hindi naman din tayo lahat pare-parehas. Kumbaga magkakaiba yung ating kwan dyan. Technique sa pag-troubleshoot. Malay nyo, bago lang din yun sa taga-kasa. Bagong hard kasi alam niyo naman pag bago syempre hindi man lahat alam na kasi pinanggalingan ko din yan mga sir. Lahat naman tayo nag-uumpisa sa umpisa. Hindi ko na kasi na video to kanina mga sir nung dinala dito na kalas-kalas.
Yan, tanggalin natin yung blue na yan, ay yung green na yan. Diyan tayo magbabypass kahit suksok lang natin ang wire yan. Okay, mag-jump muna tayo ng wire mga sir. Jump muna tayo. Para ma-trace natin. Isa-isa na kasi natin to. Para malaman natin kung ano yung problema. Kapag ganito yung motor ninyo, kahit mapa-click mga sir, ganyan ang gagawin nyo. Kahit sa ibang motor. Pagdating sa mga ganitong motor na mayroon mga kill switch side stand, ayan, yan yung uunahin. Basta pinaka-importante, marinig nyo to. Itong relay. Dapat tumutunog yan. Ngayon kapag once na tumutunog to, tapos ayaw pa rin redondo, ayaw mag-start, ito ang punteriyahin nyo. Ngayon, kung na-check nyo na yan, tapos ayaw pa rin mag-start, palitan nyo ng stator. Yun lang yung technique to. Ayun, mandar. Umandar mga sir. Ibig sabihin, nagka-problema lang. Switch lang sa side stand switch, kaso nangyari, kinalas pa lahat-lahat. O ngayon, napagastos si sir. Kasi yan, pwede naman natin i-recta yan eh. Yan. Pero dapat ibilhin nyo pa rin ng switch. Kasi napaka-importante yan. Yan lang yung problema natin. Hindi tayo nahirapan. Basta pagka ganito yung problema ng motor nyo mga sir, kaya mag-start, pinaka-importante, check nyo to kung tumutunog. Kasi may iba kasi na tumutunog to, pero ayaw siyang magredondo. Yun pala, dito ang problema. Tapos tinanggal pa yung radiator, hindi na binalik yung clamp. Tanggalan pa ng kulant yan, busing. Tinanggalan ng kulant yan? Tinanggalan ng kulant? Parang yata. Ay, check natin yan. Parang natapon. Dagdagan na lang natin yan. Yung kuan mo doon, para magamit mo muna kasi wala tayong available stock ng ganyan, irekta muna natin yan. Idudugtong mo lang muna natin. Wala bang mabili niya? Ano tayong mabili niya? Yung sa akin. Sa ko? Check mo. Baka meron kayo dyan doon. Hindi na magkulas-kulas ko. Nang? Hindi naman nakakalasan yan eh. Doon lang naman sa labas yan. Tanggal mo na kagad yung sensor na yan. Kahit na Hindi ko matanggal. Nang? Kung matanggal. Hindi ganyan ang gagawin natin. Hindi. Oo, idudugtong natin. Kumbaga yung ginawang ganyan troubleshooting, para lang troubleshoot kung sensor bang problema o sa ibang problema. Ayan, yan lang problema. Basic lang yung ginawa natin. Nahirapan pa tayo ng maraming beses. Pinagastos ka pa ng travel, pinapull out pa ng ng kasa sa'yo. Dalawang nag-pull out niyan. Dalawang mekaniko. Dalawa, Honda at saka sa Wiltec. Honda sa Kawiltek, yun Ito lang palang problema. Tapos ito, binalat-balatan pa to. Binalatan pa. Iba, na lang. Sige, balik natin yung clearance na. Ang dami pang nilabas pang bituka. Tapos pinabibili ka ng harness. Gusto mong babalikan natin ko, wala namang ginalaw dyan. Bakit at saka yung bago namatayan, siya, naka-start yan, tapos nag-center stand ako, pinatay ko suso. Nung binalik ko ulit, ayaw na. Basta sa motor mo, kapag ayaw mag-start yung makina, dapat ito yung pinaka-importante, dapat naririnig mo tumutunog to. Tik, 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 tik. Yan. Ngayon, kapag once na hindi yan tumutunog, side stand ka lang. Yan lang pupuntirin mo dyan. Side stand ba yan? Ngayon, pag tumutunog, ayaw mag-start. Dito. Ito naman, kasi naglulos nito. Kaso, talagang mekaniko na kailangan mo dyan. Kasi, Pero wala namang problema dyan. wala naman, kasi mandar eh. Kasi ang naman, naman pag, diba yung niya. Okay naman lahat. Wala mang check engine. Wala nga, kaya nga nagtaka nga ako, bakit ayaw nang umandar, ito ang layo ang tinula kanya. Nagtulak ka pa. Okay, sige, balikan na natin yung kanyang pairings. Yun lang, naging problema, hindi tayo pinahirapan. Tapos to, babalik natin ng maayos to. Ayan, isisikable tube natin yan. Tapos, balik natin sa original. Dito, hindi naman kayo magkakamali rito. Isa rin ito mga sila, kapag ayaw mag-redondo, ayaw mag-start, isa rin ito sa nasisira sa katagalan. Toto. Kasi, yun yung dahilan, no? Dapat
Diyan lang iwawalwalin mo dyan. Di mo na kailangan walwalin to lahat. Ito. Naayos na rin ikapulong tong kanyang wire para maiwasan natin yung pagkasira ng ECU. Yan. Pinaluwal lahat. Ito lang naman yung problema nito. Sensor. Tapos, ito. Meron akong sensor. Yan. Yan ang ilalagay natin. Okay. Tapos umaya, testing natin. After nating may kabit yan. Yan, suksakan na natin yung sensor. Yun na yung galing dyan. Yun yung naging dahilan. Bakit nawalwal lahat. At pinabibili pa ng harness kasi nga hindi na matroubleshoot. Ang solusyon, palit ng harness. Kapag once na pinalitan mo ng buong harness yan, hindi pa rin siya aandar kasi nga ang problema sensor lang. Okay, magkano harness nito? ADB ito mga sira, hindi biro ang halaga ng buong harness nito. Magkano? 11. Oh, ang halaga ng main harness nito o buong harness nito mga sir, 11,000. Harness, hindi po biro yan. O, pag gagastusin mo yung customer, problema lang pala sensor. E kung direkta mo, di tapos ang problema. Kaya, mandar na. Yung sensor, pinagpalan natin. Sensor lang yung problema nito. Ganun lang yung gagawin yung pagtutroubleshooting mga sir. Kahit anong motor, basta gumagamit ng side stand. Muntik na mapagastos ng malaki to. Okay, balik na natin yung kanyang fairings mga sir. At lahat ng mga binalatan ay lalagyan natin ng tape yan para hindi dumikit sa body ground at maiwasan yung pagkasira ng ECU. So tuloy yan, marami tayong ginagawa pa pamakin ha. Tapos top overhaul yan. Okay, nice natin uli. Tapos try natin paantarin yan. Pantarin natin kung mamamatay na sa side stand. Pwede mo nga sir. Ayan, mandar na. Tapos try natin ni side stand. Okay, ayan, mamamatay na. Ayan, okay na. Okay, tatapusin natin yung video natin dito mga sir. Kung sakaling ganito yung mangyayari sa motor ninyo, ay pinaka-importante check nyo muna, huwag yung munang kakalsin dito para hindi madoble-doble yung trabaho ninyo. Basyan nyo kapag ayaw mag-start, ayaw mag-push start yung relay, kailangan tumutunog yun. Kapag hindi tumutunog yun, maaaring andito yung problema o sa pindutan or side stand. Pero kung tumutunog naman yung relay, problema andun lang sana sa ECU yung sakit or relay. Yan ang problema yan. Ayun ang mga problema check natin.